Ang bilis ng mga pangyayari, pagsapit po ng susunod na Huwebes, ang Independent Commission on Infrastructure o ang ICI parang nasa ICU na. Ayon po yan kay Akbayan Congressman Percy Sendanya. Ngayong Biyernes kasi, nagbitiw na rin sa ICI si Rosana Pajardo, ang country managing partner ng accounting firm na SGB. Siya po ang pangalawang komisyoner na nagbitiw matapos na magbitiw si dating Public Works Secretary Rogelio Singson. Ang kanyang pagbitiw, magkakabisa December 31, katapusan po ng taon. So pagsapit ng January 1, si dating Justice Andres Reyes ay magiging chairman ng isang komisyon kung saan siya lamang ang nag-iisang miyembro. Ngayon, paano na magtatawag ng quorum? Binuo yung ICI matapos pumutok ang skandalo sa mga ghost at substandard flood control projects kung saan daang bilyon ang kinilimbat ng mga kontratista at mga politiko. Ang kanyang misyon, imbestigahan ang mga ulat ng korupsyon sa infrastructure projects, maghalungkat ng mga ebidensya at detalye at base po riyan, magrekomenda ng pagsasampa ng mga kasong kriminal at sibil. Dagdag na riyan ang pagrekomenda ng mga reforma sa paraan ng pag-iimplementa ng mga proyekto. Hindi hamak na sobrang lawak po ng trabaho ng ICI. Ayon sa EO number 94, iimbestigahan dapat ng komisyon ang mga proyekto sa nakaraang 10 taon. Si Chairman Andres Reyes, pinagkibit-balikat lamang ang pagbitiw ng dalawang miyembro ng komisyon. Natural lamang daw ang pagbitiw ni Pajardo, gayong marami nang nagawa ang komisyon. Ayon kay Reyes, nakapag-repair sila ng 8 kaso sa ombudsman laban sa 100 personalidad. Kasama sa pinakakasuhan si Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating Congressman Zaldico at former Congressman Mitch Cahayon Uy. Liban po dyan, nirekomenda ng ICI ang case build-up o kaya ay further investigation kay dating Speaker Martin Romualdez at Senators Chis Escudero, Grace Poe, Nancy Binay at Mark Villar. Pero ayon kay Reyes, nagpa-finalize na po ang ICI ng kanyang natitirang trabaho. Sa madaling salita, parang patapos na ang kanyang trabaho. Ang problema, nakakalito ang mga senyales mula po sa Malacanang. Noong nakaraang linggo, hiniling ng Pangulo sa Kongreso na bigyang prioridad ang pagbasa ng isang batas na magtatatag naman ng isang Independent People's Commission on Infrastructure na para ring ICI. Yun lamang parang hilaw ang kanyang pakiusap sa Kongreso. Gusto raw niyang bigyan ng prioridad ang Independent Commission pero hindi naman niya sinertify as urgent ang nasabing panukalang batas. Ang dahilan ng Malacanang, ang certification as urgent ay binibigay lamang kapag merong kalamidad. Bagay na parang hindi naman totoo dahil maraming beses pong nag-certify ang Pangulong Marcos na urgent ang isang panukala na walang kinalaman sa emergency o kalamidad. Gaya po ng mga Harlika Investment Fund, ang Magna Carta for Seafarers at pati ang Konektadong Pinoy Act. Kaya't ang tanong ngayon, ano ang susunod para sa ICI ngayong bungi-bungi na ito? Interesado pa ba ang Malacanang na ipatuloy ang trabaho nito at bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang susunod na komisyon? O ipagkakatiwala na lang ba ang lahat sa Ombudsman at sa DOJ? Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.